Alright, mga minamahal, anyway, it's me again, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Alright, so dahil nga sumasailalim sa kontrobersiya, itong dating secretary ng DPWH na si Senator Mark Villar, abay wala naman atang masama kung magtatanong kaming mamamayang Pilipino. Unang tanong ko sa'yo, syempre, kung ikaw ay isang DPWH secretary, and then yung pamilya mo ang may-ari ng mga subdivision, tapos nagpa-build ka ng mga kalsada papunta doon sa inyo mismo, gamit ang taxpayers' money, gamit ang public funds, anong tawag mo doon? Tanong lang, mga minamahal. Pera ng bayan yung ginamit para sa sariling negosyo, anong tawag mo doon? Nagtatanong lang kami, Senator Mark Villar. Mula ghost projects hanggang ghost plans, hindi lang talaga basta-basta yung korupsyon na nakikita natin eh. Kasi parang si Senator Mark Villar ang nagdedesisyon at nagdedesenyo ng sistema. Kaya hindi mo kami masising mamamayang Pilipino eh. For almost, 13,917, if I am not mistaken, mga flood control projects. Panahon ni former President Duterte under the Build. Diba? Sounds good, mga minamahal. Pero, nung umuulan, paulit-ulit na binabaha. So, nasaan yung 13,917 flood control projects na yun, abay bakit hindi namin mapakinabangan? Diba? Ngayon, ano yung issue dito ni Mima? Ito, yung Diskaya Group, oo, yung mag-asawa. Tanong lang, sir, paboritong contractor mo ba sila? Wala naman atang masamang magtanong, diba? Kasi from 2016 hanggang taong 2021, 31.6 billion lang naman ang nakuha nilang flood control projects from 2016 hanggang 2021. At, makinig kayo, karamihan doon, walang malinaw na bidding or patas na laban. Pwede bang sagutin na Senator Mark Villar? Paboritong contractor mo ba itong mga Diskaya? Despite na madaming nagrereklamo tungkol sa pandaraya, palpak na trabaho, bakit lagi silang panalo? Wala naman atang masamang magtanong. Pangalawa, na gustong erase ni Mima, yung Wawaw Builder. Yung Wawaw Builder na yan, sobrang eksperto sa ghost project. And paulit-ulit ding nananalo sa kontrata, pero magaling lang silang magsulat sa papel. Pero yung ini-execute, wala. Kita nyo naman sa hearing, di ba? Sobrang play safe. Magaling mag-drawing sa papel, magaling kumobra ng pera, tapos nawawala. And COA mismo ang nagsabi, mga minamahal, na may mga project na hindi umiral, tapos, doble pa ang pag-charge. Napakatindi ng korupsyon sa bansang Pilipinas. Maliban pa doon, ano pa ang issue ni Mima? Bukod sa Wawaw Builder, sa Diskaya, pangatlo na gusto kong erase na question. Yung mga kalsadang papunta sa negosyo ninyo, Senator Mark Villar. Imagine, nagpagawa sila ng subdivision. Ngayon, syempre, gusto din atang kumita, oo. Nagpagawa ng kalsada din, papunta sa kanilang subdivision. Ano yon? Para mas mabenta nyo ng mahal? Tanong lamang po. Ganon ba yon? Yung purpose nun? Nagpagawa nga kayo ng mga kalsada, pero malapit sa inyo, sa subdivision ninyo, for what? Para saan? Para ba maibenta ninyo yang mga subdivision ninyo sa mahal na halaga?
Imbis na unahin yung baryo na mga walang matinong kalsada, abay inuna mga minamahal na bigyan ng access road ang papunta sa Vistaland, Camellia at doon sa Crown Asia. Unbelievable. Nakakahanga kayo. Oo, sa pitikan. 'Di ba? Ginamit ninyo ang pera ng taong bayan para tumaas ang value ng negosyo ng sarili ninyong pamilya. Apakatindi. At ito yung malala na pang-apat ko na i-raise sa inyo. Nag-appoint ba naman ng korap? Yes, mga minamahal, 2019, itinalaga si Henry Alcantara bilang DPWH ng Bulacan Head. Ngayon, ano yung nangyari? Pag-upo niya, dumami ang Ghost Project. Bukod pa doon, dumoble ang gastos. At ang pinakamalala, kaunti lang naman ang nagawa. Grabe. Nasaan kaya yung konsensya ninyo, no? Tanong lang kay Senator Mark Villar, bakit walang investigasyon na naganap dito? Despite sa mga concerns and nire-raise na issue ng mamamayang Pilipino, bakit walang aksyon? Kasi sila mismo ang sistema. Ganun lang kasimple. Ngayon, panglima kong nire-raise. Sabi na sa interview ni Senator Mark Villar, dapat meron daw ang DPWH master plan. Ngayon ang tanong, meron ka ba na isinabmit kay Bunuan? Wala na ngang master plan, wala ka pang pananagutan? Kahit bilyon, mga minamahalang ginasto sa flood control, wala man lang iniwan na master plan, I mean national master plan, itong si former Secretary DPWH Mark Villar. Ni isang papel o email, walang turnover sa sumunod na administrasyon. Grabe. Totoo kaya yung pinagyayabang nilang, ano yun? 9,000, 10,000 plus or 11,000 plus na mga projects. Pag tinatanong nasa ng ebidensya, wala namang maipakita. Yung COA nagbabala na. 2016 pa. Pero medyo red flag din para sa akin yung COA eh. Bakit ang tagal din ng kanilang aksyon? Matagal nang nakikita ng COA ang irregularidad sa flood control. Isa nga lang din yung tanong ko dyan eh. Bakit hinayaan yung lumobo? Ba't wala man lang gumawa sa inyo ng aksyon? Diba? Ako hindi ako naninira, mga minamahal. Nandito ako para sa katotohanan at the same time para sa pananagutan. Kailangan nating malaman na totoo eh. Kahit malaking tao itong si Senator Mark Villar, mas mayroong karapatan ang mamamayang Pilipino. Ngayon, ang tanong natin dito kay Senator, kasabwat ka ba? Tanong lang ha, tanong lang. Kasi ikaw yung mga pumipirma sa kontrata and ikaw din yung nagpoprotekta sa sistema. Also, ikaw din ay kumikita. Ang tanong, kasama ka din ba sa budol-budol gang? At ngayon na lumalabas na lahat ng ebidensya, ang tanong lang, may tapang kaya ang mga DDS na magsabi, 'di ba? Na tama na. Imbestigahan na rin si Senator Mark Villar. Tanong lang, kasi kung hanapan nyo ako ng, tawag dito, hanapan nyo ako ng article, papakita ko sa inyo. Ito yung top 10 contractors ng Duterte. Pakita ko sa inyo. Yan basahin nyo na lang yung article na yan. At nandyan din yung Alpha Omega at yung, syempre, mga minamahal, yung St. Gerard. Yan nandyan Nandyan din also yung Wow Builders. Yan. Sobrang linaw. Diba? Bukod pa dyan, ito yung sinasabi ko sa inyong under investigation, yung top contractor ng Bulacan na appointee ni. Yan, Mark Villar, si Alcantara. Top Bulacan contractor under investigation for Ghost Project. At ang nag-appoint dyan, walang iba
kundi si Senator Mark Villar. Diba? Ito pa. Meron pa akong ipapakita sa inyo. Yung tinutukoy ko sa inyo na mga pinagawang kalsada. Yes, kalsada. Malapit doon sa ano nila. Sa negosyo ng mga Villar. Yan, basahin nyo na lang yung article na yan. Oh. Yan. House Villar, Philippines Modern Landlord. Yan. Basahin nyo na lang yan. Yes. And si Mark tahimik pa din. Oo, sa kontrobersiya na mayroong nangyayari dyan ngayon sa Bulacan. Bakit kaya? Nagtatanong lamang po tayo dito, mga minamahal. Wala naman atang masama. And according din kay Bunuan, wala siyang na-receive na master plan simula kay Mark Villar nung umupo siya bilang DPWH Secretary. Believe me, mga minamahal, Bunuan did not receive Aquino Admin Flood Control Master Plan. At meron pa, eto, despite 6 years, diba, sa pagiging DPWH Secretary, itong si Mark Villar, iniwang walang flood master plan ang bansang Pilipinas. And, you know, alam din ng COA yan. Pakita ko sa inyo. Bagal lang ng signal, oh. Yan. Oh. COA already flagged irregular flood control project as early 2016. Pero ano yung nangyari? Wala. Kasi takot din ata tong mga to. Diba? Kayo, ano yung masasabi ninyo? Alright, mga minamahal, anyway, it's me again, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Yun lamang at ingat, mga kababayan.